Magandang umaga po sa inyong lahat. At gayon din po yung mga kapatid nating nasa ibang dako ng mundo na sumusubaybay, nakikibahagi sa ating pagsamba dito sa Shrine of Jesus Divine Word. Magandang gabi o magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman tayo, salamat sa Diyos na nandito, nakarating tayo sa mayaman at masayang pagdiriwang nating bilang mga Kristiyanong, Katoliko, Filipino. Napakaganda na itong sa dinaanan nating almost 2 years na nitong ating pandemic, ay salamat sa Diyos, nandito pa tayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon sa pagpupuri sa Kanya na salamat sa Diyos. Yun yung una siguro kanina paggising ko. Wow, no? December 16, simbang gabi, Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo. May ibang bunsod ng puso ng pasasalamat. Yun siguro yung unang diwa ng ating pagdiriwang ngayon. Pasalamatan ng Diyos sa biyaya kaloob niya sa atin. Totoo na maraming krus, marami tayong pinagdaanan, pero nandito pa tayo. So, thank you, Lord. Yan yung una nating sigurong isisigaw, ibubulong sa Diyos. Alam ko rin na bawat isa sa atin, dahil ito na nga yung kalakip ng ating pagdiriwang ng ganito, ng simbang gabi, ay kalakip nito ang ating mga kahilingan, no? Ang ating mga sinasabayan natin ng ating mga panata, mga pangako sa Diyos. Nagagawin ko po ito, Panginoon, para sa ganitong intensyon, etc. Very good. Bahagi ng ating buhay, no? Dahil alam natin na ang Diyos ay nakikinig sa atin. Alam natin ang Diyos ay kumakalinga sa atin. At lakipan din natin ng sigasig at husay itong ating pagdiriwang ng simbang gabi. No? May mga kapwang Filipino, makikita mo lang sa una at sa huli, sumikap tayo na, no? Sabi ko nga, lakipan ng sigasig at ng ating itong pagdedebosyon, pagsasakripisyo, no? Para sa ating lahat ng mga intensyon. Napakagandang tradisyon natin na hindi natin mahahanap ito sa ibang pamayanang Kristiyano, hindi Pilipino halimbawa, no? Kaya nga itong muli ipinapaalala ng ating simbahan dito sa Pilipinas, ang ating mga obispo, ang sabi, bakit ba natin ginaganap ito? Siguro tradisyon na nga, galing pa sa panahon ng mga Kastila. Pero anong sinasabi ngayon ng ating simbahan? Bakit ginagawa natin ito? Simple lang. Sabi niya, for the perseverance of the nation in the faith. Ang pagpapatatag, pananatili ng bansa nating naging Kristiyano, Katoliko sa pananampalatayang ito. At itong pagdiriwang na ito ay hindi lamang ito'y simpleng pagdiriwang, kundi sabi nga natin kanina, ito'y kasabay natin sa ating pagdiriwang, sa ating paglalakbay at sa gawain itong pagpapatatag ng ating pananampalataya, si Maria. Kaya yung ating pagdiriwang din ngayon ay itong 9 na araw ay bahagi rin nito
kalakip nito ang ating pagdedebosyon sa mahal na ina. Kaya yung pare nakasuot na ng puti, no, sa gisag ng pagdiriwang na ng ating ligaya ng Pasko, at gayon din sa mahal na ina. Kaya sabi ko, napakayamang pagdiriwang natin. Ang isa sa mga, ito na nga sabi ko, yung papaano nga ba mapapatatag itong pananampalataya natin bilang mga Kristiyano, Katoliko, at hindi lamang individual, kundi ang bansang. Itong taon na ito ay ating pinagdiriwang yung 500 years of Christianity. Kaya tatanungin natin, kaya napakagandang regalo ng Diyos, hindi lamang sa iilan, kundi sa karamihan ng mga Filipino, ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Kaya yung buong pagdiriwang natin ngayon ng taon na ito hanggang next year ay ito yung pagdiriwang natin ng 500 years of Christianity. Ito'y kaloob ng Diyos, napakalaking regalo ng Diyos. Kaya yung tema din ng taon ay gifted to give. Meaning, ang pananampalatayang ito ay hindi dahil magaling tayo o mababait tayo, kundi ito'y pinagkaloob ng Diyos, ito'y regalo. At ito na nga yung isa sa mga concerns ng simbahan. At papaano nga ba mas higit pang mapatatag itong pananampalatayang ito? Kasi napapansin minsan na yung ating pananampalataya hanggang yung natutunan lang natin noong mag-first communion at noong tayong kumpilan. Anong nangyayari minsan? Yung pananampalatayang Kristiyano Katoliko ay minsan ay ang daming kung ano-ano na yung mga pumapasok dyan na hindi naman Kristiyano Katolikong pananampalataya. Lalong-lalo na ngayon, maraming nanlilin lang dyan sa magbabasa ka sa internet kung ano-ano ng mga mungkahi. Kung hindi mo alam yung iyong pananampalataya, baka maniniwala ka na sa sa swerte, sa horoscope, o kung ano-ano pang mga no? Kaya yung hamon, sabi nga ng mga obispo, dapat mapatatag pa para sa ganun mananatili tayo sa pananampalatayang ito. Ano nga ba yung makikita nating mga pamamaraan sa pagpapatatag nito? Ang sabi na rin, ito, ginagawa natin, sabi ng mga obispo. Anong ginagawa natin? Ang pagdiriwang ng sambayanan sa pananampalataya. Hindi lamang yung pagdiriwang ng birthday o etc. Ito yung unang ugat, haligi ng pagpapatatag natin sa ating pananampalataya. Kaya nga itong simbang gabi, yung wish natin ay na hindi lamang ito yung ating sisimbahan, no? Kundi bawat linggo. Kaya ngayon, kung titignan nyo yung isang linggo natin, ang rurok nito ay ang linggo. At ano nga bang linggo? Hindi lang para matulog, mag-inom, o mag-tong-eats. Ang rurok nito ay linggo dahil pakikipagtagpo natin sa Panginoon at ang kanyang sambayanan. So yan yung unang haligi kung papaano mapapatatag ang ating pananampalataya. Bakit? Ano bang mayroon? Well, sabi nga natin, ito'y pakikipagtagpo sa Panginoon. It is our encounter with the Lord. And not only it is an encounter with the risen Lord, the victorious Lord. Kaya linggo ay linggong pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Kaya, ang sangkap nito, ito,
pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagdiriwang ng sakramento, ng pakikipasalo natin sa banal na Eucharistia. Ito yung dalawang haligi ng ating pagdiriwang. Pakinggan ang salita ng Diyos dahil diyan napapaloob ang kanyang kalooban, ang kanyang planong pagliligtas. Huwag niyong pakinggan yung mga kabulastugan ng ako ang ito yung katotohanan. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ng turo ng simbahan, yun daw pagdiriwang natin bilang mga Kristiyano, liturgy or Christian celebration, sabi niya is the primary and the indispensable source from which the faithful are to derive the true Christian spirit. Saan natin hahanguin yung tunay na pagiging Kristiyano, yung kabuluhan, yung espiritu ng pagiging Kristiyano? Hindi mo yan matatagpuan sa pagbabasa mo kung ano-ano, kundi ang pagdiriwang na nandyan, ang buod nito, ang puso nito ay ang pakikinig sa salita ng Diyos at ang pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. Kaya yun yung unang haligi daw kung papaano mapapatatag ang Kristiyano, ang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko dito sa ating bansa. Yung ating pakikipagtagpo sa Panginoon, sa panalangin, sa pagdiriwang. Pangalawa, itong iminumungkahi rin ngayon ng ating simbahan yung tinatawag, ewan ko, yung siguro narinig nyo na yung synodal process, yung synod. Ano ba itong synod na ito? Ito yung pagdiriwang ng o pagtitipon ng mga obispo kasama ng Pope para talakayin ng mga iba't ibang issue ng simbahan. Pero napakahalaga itong ginawa ngayon ng Pope. Hindi lamang nung minsanan, kasi yung mga nakaraang mga synod na tinatawag, 2 linggo siguro o 1 buwan, magkuhan sila sa Roma. Ito ngayon, 3 taon. At anong ginagawa ng minumungkahin ni Pope Francis ay hindi lamang yung mga obispo, magsimula tayo ngayon dito sa level natin, parokya, no? At anong gustong malaman ng Pope o gawin ng Pope? Ito, simulan natin ang pakikinig sa bawat isa. Kaya siguro, I'm sure marami nang naka-attend nito. Ito yung gagawin natin, nagsimula noong October hanggang 2023. Itong first level, dito, pakikinggan natin ang bawat isa. Nais ng Pope na hindi lamang yung mga pari at obispo ang pakikinggan ko. Gusto ko rin makinig sa inyo. Yun, ang simbahan ay dapat makinig sa bawat isa. Kaya ito rin yung haligi ng pagpapatatag natin ng ating hindi lamang pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, no, kundi yung ating pagiging simbahan. At ang simbahan ay sambayanan, tayong lahat. Kaya sa mga pagkakataon kayo'y anyayahan na magbahagi, makilahok dito, ay huwag niyong tanggihan. Pagkakataon ninyo na ibahagi para marinig ang inyong boses bilang mananampalataya. Kasi bawat isa sa atin, mayroon tayo kanya-kanyang karanasan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At napakahalaga na ang Panginoon o ang simbahan ay marinig nito para na rin, hopefully, mas mapayabong pa ang ating pananampalataya
bilang simbahang Katolika. Yung mga pagbasa ngayon ay haligi rin, ay nagpapatunay din nito. Yung unang pagbasa, yung imahen doon na ang Diyos daw ay hindi lamang titipunin yung kanyang bayan, Israel, kundi lahat na sumasampalataya sa Kanya. At sabi nga doon, ang Kanyang templo ay maging templo, bahay, dalanginan ng lahat ng mga tao. Dahil ito yung pakay ng Diyos para sa Kanyang bayan, sa ating lahat na magkaisa sa Kanya. At ito yung ating panalangin din, lalong-lalo na sa panahong ito na ang daming mga nag-uumpugang mga mungkahi sa buhay, sa papaano palakarin ang gobyerno, ang politika, ang dami. Minsan nakakalito. Ang Kristiyano ay hindi makikinig kung ano lang yung kanyang interes, kundi ang interes ng sambayanan. Ang Kristiyano ay hindi mangmang. Ang Kristiyano ay nag-iisip. Mayroong tinatawag natin critical sense. Hindi tayo mga hayop. Hindi tayo mga mangmang. Ang Kristiyano, Katoliko, matalino. Matalino dahil nag-iisip kung ano ang tama, anong mabuti, ano ang ikabubuti ng karamihan. Kung pakikinggan lang natin yung, ito siguro kasi, binigyan ako ng ganito, pero alam mo naman, nakurakot o what? Hindi pagiging matalino yan. Kaya alalahanin natin, ako'y Katoliko, matalino ako. Ibig sabihin, sundin ko kung anong tama, mabuti, para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Kasi yung pagdidesisyon natin, halimbawa, darating na halalan, no? Kung titignan mo lang yung iyong interes personal, hindi ka baka, oo nga, para sa iyo lang. Pero lugmok naman ang sambayanan, ang bansa, dahil sa pagiging kurakot. So, ito rin, bahagi ng ating pagiging Kristiyano, Katoliko, Filipino, magiging matalino. At matalino dahil pumipili siya ng mabuti, tama. At ito yung sabi nga sa Ebanghelyo, ang patutuo. Sabi nga ni Jesus, hindi ko kailangan ng patutuo. Ang patutuo ay yung mga ginagawa ko, na ako ang Mesiyas. Ibig sabihin, isa rin sa mga batayan natin, tignan mo ang track record, ika nga. Tignan mo yung mga mabuting gawa, hindi lamang yung, sabi ko nga, personal na interest. No? Kaya, sabi namin sa Ilocano, no, aramid pakakitaan. No? Nakikita sa gawa. Yun, doon mo tignan kung karapat-dapat nga ito. At sa ating buhay din, bilang individual, na hindi lamang doon hahantong sa salita, kundi sa paggawa kung anong tama at nararapat. Mga kapatid, ito mga ilang haligi kung papaano nating mapapatatag ang ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko bilang mga Filipino. Pakikipagtagpo sa Panginoon, sa panalangin, pagdiriwang, pakikipagtagpo sa Kanyang sambayanan, ang simbahan, makikinig sa Kanya, at ang ating pagsusumikap na
pag-aralan at itaguyod kung ano ba ang nararapat at dalhin ito sa pagganap, sa pagkilos. Amen.